May mga sugat na kahit gaano mo katagal itago sa ilalim ng tagumpay, muling dadaloy ang dugo sa sandaling makatapa ka sa lupa kung saan ka unang nasaktan. Umuwi si Calvin sa Batangas upang papirmahin ng annulment ang asawang si Sofia para makasal na sa mabait na nobyang si Joyce. Ngunit gulat at galit ang sasalubong sa kanya nang nakitang may batang lalaking tumatawag kay Sofia ng mama. Sa paghahanap ng kasagutan, matutuklasan ni Calvin ang matagal ng kasinungalingan ng sarili niyang ina na pumatay sa kanilang relasyon na mag-asawa. Ngayong nagbalik ang pag-ibig at nalamang may anak siya, itutuloy pa ba niya ang annulment o ipaglalaban ang pamilyang matagal na ipinagkait sa kanya? Magandang araw, Angels. Isang full story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay pakilike po ng ating video at pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Umaalog ang lumang bus na binabaktas ang kalsada patungong Pagkilatan, Batangas. Sa bawat pagpagpag ng gulong sa lubak-lubak na daan, tila sumasabay rin ang tibok ng puso ni Calvin. Mula sa bintana, pumasok ang malamig na simoy ng hangin na may amoy ng maalat na dagat at tuyong lupa. Mga amoy na 8 taon niyang sinubukang kalimutan sa gitna ng malamig at abalang lungsod ng shuttle. Nakatitig ang binata sa hawak niyang folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng annulment papers. 8 taon siyang nabuhay sa paniniwalang itinapon siya ng babaeng pinakaminahal niya kapalit ng pera. At ngayon, nagbalik siya hindi upang makipag-ayos, kundi upang tuluyan ang putulin ng huling tali na nag-uugnay sa kanila ni Sofia. Nakatakda na siyang ikasal kay Joyce, isang mabait, maunawain at eleganteng babae na nakasama niya sa kanyang mga pagsubok sa ibang bansa. Si Joyce ang nagtahi ng mga nasirang piraso ng kanyang puso at utang niya rito ang kanyang bagong buhay. "Pagkilatan na po!" sigaw ng konduktor. Bumaba si Calvin bitbit ang kanyang simpleng duffel bag. Nagbago na ang bayan, ngunit ang katahimikan ng probinsya ay naroon pa rin. Habang naglalakad sa makitid na kalsada patungo sa lumang sentro ng baryo, napadpad siya sa tapat ng isang maliit na sari-sari store sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Akmang bibili siya ng tubig nang matigilan siya. Sa loob ng tindahan, nakatayo ang isang babaeng nakatali ang buhok, nakasuot ng simpleng duster, ngunit hindi maikakaila ang natural nitong kagandahan. Si Sofia. Mas pumayat ito kumpara nung huli niyang makita. Ngunit naroon pa rin ang pamilyar na hulma ng kanyang muka na minsan naging mando ni Calvin. Lalapit na sana siya upang ilabas sa mga papel at tapusin na ang lahat ng biglang may isang batang lalaki na siguring nasa 7 o 8 taong gulang ang tumakbo mula sa loob patungo sa babae. "Mama, tignan mo po yung guhit ko! Ikaw at ako!" Masayang sigaw ng bata habang yakap ang binti ni Sofia. Lumuhod si Sofia, ngumiti ng napakatamis at hinagka ng pisngi ng bata. "Ang ganda naman ang gawa ng baby ko. Halika na sa loob, kakain na tayo." Tila naman pinagbagsakan ng langit si Calvin. Dapako ang kanyang mga paa sa lupa. "Mama?" Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Sofia. "Sofia!" Nagulat naman ang babae. Nang magtama ang kanilang mga mata, katahimikan ang namayani ng sandaling yon. Ang ngiti sa mga labi ni Sofia ay napalitan ng panlalamig hanggang sa maging isang matinding galit. "Calvin?" Pabulong na banggit ni Sofia, ngunit agad ding napalitan ng puot. Agad nitong iniharang ang katawan upang itago ang bata sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpakita pa?" "Sino ang batang yan?" Diretsahang tanong ni Calvin, bakas ang pangangatog sa boses. "Sino siya, Sofia? Nag-asawa ka agad pagkaalis ko?" Isang mapait at marahas na tawa ang lumabas sa mga labi ni Sofia. Mata sa mata niyang tiningnan si Calvin, mga matang puno ng galit at puot. "Wala kang karapatang magtanong, Calvin. Wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko. Pagkatapos mo kong iwan na parang basahan, 8 taon nang nakakaraan." Sigaw ni Sofia habang nanginginig ang buong katawan sa galit. "Umalis ka rito! Huwag mong guluhin ang buhay namin ng anak ko!"
Nandito ako para sa annulment. Galit na ganti ni Calvin. Sinusubukang itago ang gulo sa kanyang isip. Magpapakasal na ako muli at si Joyce ang babaeng pakakasalan ko. Pirmahan mo lang to at hindi mo na ako makikita kailanman. Tiningnan ni Sofia ang folder sa kamay ni Calvin nang may matinding paghahamak. Iwan mo dyan at umalis ka na. Huwag ka nang babalik sa lugar na to. Kalimutan mo na kilala mo ko. At kalimutan mo may naging asawa ka. Mabilis na kinuha ni Sofia ang kamay ng anak at pumasok sa loob ng bahay. Sabay sarado ng malakas sa pintuan. Naiwan si Calvin sa labas. Hirap huminga habang ang boses ng bata at ang galit sa mata ni Sofia ay paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip. Umalis si Calvin sa tapat ng tindahan ni Sofia na tila naguguluhan. Ang bawat hakbang patungo sa lumang bahay ng kanyang mga magulang ay mabigat, puno ng pagdududa at namumuong galit. Hindi mawala sa kanyang isip ang matang yun ni Sofia. Mga matang hindi nagpapakita ng kasalanan, kundi ng isang taong labis na nasaktan at pinagkaitan. Pagpasok niya sa bakuran ng kanilang mansyon, narinig niya ang boses ng kanyang inang si Doña Linda na nakikipag-usap sa kasambahay. Ma! Malamig at marahang tawag ni Calvin habang pumasok sa pintuan. Nagulat naman si Doña Linda. Agad na napalitan ng tuwa ang mukha ng matanda at patakbong lumapit upang yakapin ang anak. Calvin! Diyos ko anak! Bakit hindi ka malang nagsabi na ngayon ang dating mo mula sa Amerika? Napagluto ka sana namin! Ngunit hindi gumanti ng yakap si Calvin. Nanatili siyang nakatayo. Seryoso ang paningin sa kanyang ina. Calvin anak! May problema ba? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Nag-aalalang tanong ng ina. Galing ako sa pagkilatan, ma. Pambungad ni Calvin. Tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Doña Linda. Nawala ang ngiti sa mga labi nito at unti-unting namutla. Ano? Anong ginawa mo doon? Nagpunta ako ron para papirmahin ang annulment sa Sofia. Para tapusin ang lahat sa amin bago kami ikasal ni Joyce. Maotoridad na paliwanag ni Calvin. Bumuntong hininga siya bago ipinagpatuloy ang gustong malaman. Pero nagulat ako, ma. May batang lalaki doon. Tinawag siyang mama. Lalong namutla si Doña Linda. Iniiwas nito ang kanyang mga mata. Calvin, wag mo nang intindihin ang babaeng yon. Sinabi ko na sa'yo 8 taon ang nakakaraan. Pinalaya ka na niya kapalit ng pera. Yun na nga, ma. Yun ang ipinagtataka ko. Sigaw ni Calvin, dahilan upang mapalingon ang kasambahay at mabilis na lumabas ng silid. Kung tinanggap niya ang pera at masaya siyang iniwan ako, bakit galit na galit siya na makita ako? Bakit parang ako pang may malaking kasalanan? Bakit parang akong nang iwan sa kanya? Dahil gusto lang niyang maglinis ng pangalan niya, anak. Huwag kang magpaloko sa mga drama ng babaeng yan. Depensa ni Doña Linda. Nanginginig ang boses. Huwag mo kong daanin sa sigaw, ma. Magsabi ka ng totoo. Humakbang nang malapit si Calvin. May luhang nanggigilid sa kanyang mga mata. Nagsinuling ka ba sa akin? Calvin, anak. Ginawa ko lang ang nararapat para sa'yo. Anong ginawa mo? Nanggagalaiting tanong ng binata. Hindi na nakapagpigil si Doña Linda. Napaiyak na ito ng tuluyan. Hindi niya tinanggap ang pera, Calvin. Ayaw niyang tanggapin. Pero hindi kayo bagay. Masisira ang kinabukasan mo kung magtitiis ka sa isang mahirap na tulad niya sa probinsya. May magandang oportunidad ka sa Amerika. Kaya gumawa ko ng paraan na paglayuin kayo. Natigilan naman si Calvin sa nalaman. Napahawak siya sa kanyang ulo habang dahan-dahang napaupo sa sofa. Anong ginawa mo, ma? Anong sinabi mo sa kanya nung umalis ako? Pumayok ang boses ng ina habang nagpapaliwanag. Sinabi ko sa kanya na pabigat lang siya sa'yo. Sinabi ko na hindi ka liligaya sa piling niya at sagaba lang siya sa mga pangarap mo. Sinabi ko rin na pumayag ka nang iwan siya kapalit ng suporta namin sa pag-alis mo papuntang Shatan. Diyos ko, ma. Pinamukha mo sa kanya na itinapon ko ang asawa ko. Sigaw ni Calvin at tila nawawalan na ng boses ang matinding sama ng loob. 8 taon. 8 taon kong kinamuhian ng babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Sinira mo ang buhay naming dalawa. Para sa'yo rin yun, Calvin. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. May choice ka na. May magandang trabaho ka.
Hindi mo hawak ang buhay ko. Putol ni Calvin sa kanyang ina. At ang bata. Ma, sino ang batang yun? Ilang taon na siya? Natahimik si Doña Linda. Umiwas ito ng tingin at umiyak ng patago. Ma, sagutin mo ko. Anak ko ba yun? Palakas ng palakas ang kabog sa puso ni Calvin habang hinihintay ang sagot ng ina. Halos pabulong na pag-amin ng ina. Wala naisip na salita si Calvin. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang galit na naramdaman niya para kay Sofia nitong nakalipas na 8 taon ay naglaho. Napalitan ng napakabigat na hiya, pagsisisi at pagmamahal na kailanman ay hindi pala nawala. Pero paano na si Joyce, ang babaeng naghihintay sa kanya sa Maynila at nakatakda niyang pakakasalan? At paano niya haharapin si Sofia na labis niyang nasaktan dahil lang sa isang kasinungalingan? Tahimik ang gabi sa lumang mansyon ni na Calvin, ngunit sa loob ng kanyang puso ay naguguluhan. Pagkatapos ng mainit na tensyon at pag-amin ng kanyang ina, pumasok si Calvin sa kanyang dating silid. Ang kwartong minsan nang naging saksi sa mga pangarap nila ni Sofia noong magkasama pa sila. Naupo siya sa gilid ng kama at nakatitig lang sa orasan. 8 taon na. Pabulong niyang sabi sa sarili habang ang boses ay nanginginig sa matinding sama ng loob. 8 taon kitang sinisi, Sofia. Ilang taon ako nabuhay sa galit, habang ikaw palang nagdurusa. Kinuha ni Calvin ang kanyang telepono. Sa screen, lumabas ang litrato nila ni Joyce, ang kanyang kasintahan na kasalukuyang nasa Maynila. Inihahanda ang mga detalye para sa kanilang nalalapit na kasal. Si Joyce ay walang ibang pinakita kundi ang pagiging mabuting tao, bukas ang puso at handang magsakripisyo para sa kanya. Paano niya sasabihin kay Joyce na ang pundasyon ng kanilang relasyon ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan? May kumatok ng barahan sa pinto. Pumasok ang kanyang ina. May bitbit na isang baso ng tubig, ngunit bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala at hiya. "Calvin, anak!" Mahinang tawag ni Doña Linda. "Malamig na ang gabi. Inumin mo muna ito. Mag-uusap tayo ng mahinahon." Inilipat ni Calvin ang kanyang paningin sa ina. Wala na roon ang galit na sumabog kanina, ngunit napalitan ito ng malamig na emosyon. "Huwag ka na mag-abala, ma. Hindi magbabago ng tubig na yan ang mga taon na nawala sa akin. Hindi yan mababago ang katotohanan. Inagawan mo ko ng karapatang maging ama." "Anak, ginawa ko lang yun dahil natatakot ako para sa kinabukasan mo." Nagmamakaawang sagot ng ina habang pumatak ang luha. "Nakita ko ang sakripisyo ng ama mo nung nabubuhay pa siya. Ayokong maghirap ka sa probinsya kasamang isang babaeng walang may pagmamalaki. Si Joyce, may kayang pamilya niya. Makakatulong siya sa iyo sa abroad." "Supi ang pinili ko noon, ma." Putol ni Calvin, sabay tayo at lakad patungo sa bintana. "At hindi pero untas sa buhay ang nagpapasaya sa akin. Mahal ko si Sophia, pero pinamukha mo sa kanya na iniwan ko siya para sa pera at pangarap ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa isang babae nagdadalang tao?" Natahimik si Doña Linda. Napayuko sa pintuan habang humahagulhol ng iyak. "Bukas na bukas din, babalik ako sa pagkilatan. Kakausapin ko si Sophia. Alamin ko ang totoo tungkol sa anak niya. At gagawin ko ang lahat para maitamang mga mali mo. Kaya't maging kapalit pa nito ang sarili kong kapayapaan." "Paano si Joyce, Calvin?" Tanong ng ina na may takot sa boses. "Nakatakda na ang kasal ninyo. Mabait na bata si Joyce. Hindi siya dapat masaktan." Pumikit ng mahigpit si Calvin. Ang pangalang Joyce ay parang tinik na dumaan sa kanyang lalamunan. Tamang-tamang sinabi ng kanyang ina. Walang kasalanan si Joyce. Ngunit paano siya magpapakasal sa iba habang ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso at ang posibleng sarili niyang anak ay nagtitiis sa hirap? "Si Joyce ay hindi istasyon ng tren na pwedeng babaan at sasakyan kapag convenient," sagot ni Calvin. "Kakausapin ko siya kapag nilaman ko ng buong katotohanan. Pero sa ngayon, huwag mo muna akong pakikialaman, ma. Sobra nang nasira mo sa buhay ko." Nang lumabas ang kanyang ina, naiwan si Calvin sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang brown folder na naglalaman ng mga papel ng annulment. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tiningnan ang linyang dapat papirmahan kay Sofia. At sa isang mabilis na kumpas, pinunit niya itong
itinapon sa basurahan. Kinabukasan, maagang gumising si Calvin bago pa man sumikat ang araw. Ang malamig na simoy ng hangin sa Batangas ay hindi nakapagpalamig sa nag-aalap na pagnanais ng kanyang pusong makita muli si Sofia. Bawat hakbang patungo sa pagkalitan ay pinaliligiran ng halo-halong takot at pag-asa. Takot na baka tuluyan na siyang itaboy nito. Ngunit may pag-asa na baka sa kabila ng lahat ay may natitira pang espasyo para sa kanya. Pagdating sa maliit na sari-sari store, nakita niya si Sofia na nag-aayos ng mga paninda. Nakasuot ito ulit ng simpleng duster at nakatali ang buhok. Kahit walang anumang kolorete sa muka, pamilyar pa rin ang ganda nitong minsan niyang minahal ng labis. Nang marinig ni Sofia ang mga hakbang ni Calvin, dahan-dahan itong lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na bumakas ang matinding puot sa mukha ng babae. Bakit ka na naman nandito? Malamig at matigas na tanong ni Sofia. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga delata. Tila walang pakialam sa presensya ng lalaki. Di ba sinabi ko na sa'yo, iwan mo yung papel dyan at umalis ka na. Huwag mo nang istorbohin ang buhay namin. Lumapit si Calvin ng ilang hakbang. Dahan-dahan na para bang naglalakad sa mga bubog. Sophia, kailangan nating mag-usap. Pakiusap, kahit 5 minuto lang. Wala na tayong dapat pag-usapan, Calvin. 8 taon nang nakalipas. Ano pa bang gusto mo makuha sa akin? Nakuha niyo na ng pamilya mong lahat. Sagot ni Sofia, hindi man lang tumitingin sa kanya. Nalaman ko ng totoo, Sophia. Halos pabulong na sabi ni Calvin. Napatigil si Sophia sa ginagawa. Dahan-dahan siyang humarap kay Calvin. Nakataas ang kilay, ngunit may nanginginig na galit sa kanyang mga mata. Ang totoo? Anong totoong pinagsasasabi mo? Pupunta ako kay Mama kagabi. Kinumpronta ko siya. Lumapit pa si Calvin at hinarap ang dating asawa. Nalaman ko na nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niya sa akin nung umalis ako na tinanggap mo ang pera at pinalalaya mo na ako. Pero ang totoo, pinamukha niya sa'yo na akong nag-iwan sa'yo kapalit ng pangarap ko sa Amerika. Natigilan si Sofia. Ilang sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tanging tunog lang na mga alon sa di kalayuan ang naririnig. Isang mapait na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng babae habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. At ano ngayon, Calvin? Akala mo ba kapag nalaman mo yan, mababago na ang mga taong paghihirap ko? Akala mo ba mawawala yung sakit ng mga panahong umiiyak ako gabi-gabi habang iniisip kung bakit mo ko ipinagpalit sa pera at pangarap mo? Pia, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Taniwala ko kay Mama. Yun na nga eh. Sigaw ni Sofia habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Naniwala ka agad. Hindi ka malang nagtanong sa akin. Hindi mo man lang ako hinarap para alamin ang panig ko. Mas pinili mong paniwalaan na mukha akong pera kaysa ipaglaban ang pagmamahala natin. Lumapit si Calvin at hahawakan sana ang mga kamay ni Sofia. Ngunit mabilis itong lumayo at itinulak ang kanyang balikat. Huwag mo akong hawakan. Nanginginig na saad ni Sofia. Nawalang tiwala ko sa iyo nung araw na umalis ka na walang paalam at mas lalong nawala nung pinamukha sa akin ng iyong ina na wala akong halagang babae para sa iyo. Bago pa makapagsalita muli si Calvin, lumabas mula sa pinto ng bahay ang batang lalaki. Kinuskus nito ang kanyang mga mata habang hawak ang isang lumang laruan. Mama, bakit ko po umiiyak? Nag-aalalang tanong ng bata habang tumatakbo patungo sa ina. Mabilis naman na pinunasan ni Sofia ang kanyang mga luha at agad na pinalibutan ng yakap ang bata. Tumingin siya kay Calvin ng may matinding babala sa mga mata. Mabilis naman na pinunasan ni Sofia ang kanyang mga luha at agad na pinalibutan ng yakap ang bata. Tumingin siya kay Calvin ng may matinding babala sa mga mata. Nakatitig si Calvin sa bata. Sa malapit ang tingin, nakita niya ang sarili niyang mga mata, ang hugis ng kanyang ilong, at ang pamilyar na hulma ng mukha nito. Tumibok ng napakabilis ang puso ni Calvin. Pia, pabulong at nanginginig na tanong ni Calvin habang nakatitig sa bata. Anak ko ba siya? Siya bang anak natin? Iniharang ni Sofia ang kanyang katawan upang itago ang bata at matapang na hinarap si Calvin.
Anak ko siya. At kailanman hindi siya nagkaroon ng ama na tulad mo. Napatigil ang ikot ng mundo para kay Calvin. Ang bawat salitang binitawan ni Sofia ay parang matulis na bagay na dahan-dahang tumusok sa kanyang puso. Nakatitig siya sa bata, sa manipis nitong labi, sa bilog na mga mata, at sa paraan ng paghawak nito sa damit ng ina. Walang dudang sa kanya nagmula ang batang ito. Siya ang buhay na saksi sa pagmamahalang minsan nilang pinagsaluhan bago nawarak ang lahat. Sophia, pakiusap. Halos lumuhod si Calvin sa harap ng dating asawa. Huwag mong ipagkait sa akin ang katotohanan. Ilang taon na siya. Anong pangalan niya? Malamig ang titig ni Sofia, ngunit baka sa kanyang nanginginig na boses ang matinding emosyon. Siya si Cyrus. 7 taon gulang na siya. At huwag ka nang mag-abala pang magtanong dahil mula nung ipinanganak ko siya hanggang sa lumaki siyang nagkakasakit at nagugutom. Ako lang ang narito. Ako lang ang naging magulang niya. Cyrus! Pabulong na bigkas ni Calvin. Lumuhod siya upang pumantay ang kanyang paningin sa bata. Hi, Cyrus. Nag-atubili naman ang bata. Tumingin muna sa kanyang ina bago marahang nagtago sa likod ng duster ni Sofia. Mama, sino po siya? Bakit po siya umiiyak? Wala to, anak. Sagot ni Sofia sabay haplos sa ulo ni Cyrus. Isang tao nagtatanong lang ng daan. Pasok ka muna sa loob. Kukunin ni Mama yung gatas mo. Tumango si Cyrus at mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nang maisarang pinto, muling naging matalim ang tingin ni Sofia kay Calvin. Umalis ka na, Calvin. Nakita mo nang kailangan mong makita. Galit na wika ni Sofia. Wala kang papel sa buhay namin ni Cyrus. Ilang taon ako nagtiis. Pinalaki ko ang anak ko na mag-isa habang ikaw ay nagpapakasaya sa Amerika at nagpaplano na ngayong magpakasal sa ibang babae. Hindi ako nagpapakasaya, Sophia. Sigaw ni Calvin, hindi na napigilan ang pagbuhos ng sariling mga luha. Araw-araw ko nagsisisi. Araw-araw ko iniisip kung bakit mo ko itinapon. At ngayong alam ko nang pinaliw ko lang ni Mama. Sa tingin mo ba hahayaan ko lang na magpatuloy ang malaking maling to? Anak ko si Cyrus. May karapatan ako sa kanya. Karapatan? Napatawa nagmapait si Sofia. Nasaan ang karapatan mo noong mga panahong wala akong pambili ng gamot nung nilalagnat si Cyrus? Nasaan ang karapatan mo noong mga panahong pinagtatawarin ako ng mga kapitbahay natin dahil iniwan ako ng asawa ko para sa pangarap sa abroad? Wala ka ron, Calvin. Ang pera ng pamilya mo ang pumatay sa dignidad ko at ang kawalan mo ng tiwala ang pumatay sa pagmamahal ko sa iyo. Napayuko si Calvin. Tanggap niya ang bawat sumbat. Alam niyang gaano man kalaki ang kasalanan ng kanyang ina, may kasalanan din siya dahil hindi siya naghanap ng paraan upang marinig ang panig ng asawa noong mga panahong iyon. Mas pinili niyang magmukmok sa galit at tumakas patungong Amerika. Alam kong marami akong pagkukulang, Sophia. Alam kong hindi sapat ang patawad para maburang 8 taong sakit. Pero pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataong bumawi. Hindi para sa akin, kundi para kay Cyrus. Gusto kong maging ama sa kanya. Nahuli na ang lahat, Calvin. Malamig na sagot ni Sofia habang pinupunasan ang kanyang sariling luha. May sarili ka ng buhay. May babae ka na naghihintay sa'yo. Huwag mo nang guluhin ang tahimik naming buhay ni Cyrus. Hindi ko na itutuloy ang annulment, Sophia. Mabilis na deklarasyon ni Calvin na ikinagulat ng babae. Punit ng mga papel. Hindi ako papayag na tuluyan tayong magkalayo. Nanlaki naman ang mga mata ni Sofia sa galit. Anong sinabi mo? Nahihibang ka na ba? Paano si Joyce? Paano babaeng pakakasalan mo? Sa gitna ng kanilang tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Calvin. Sa screen, nagpa-flash ang pangalan. Joyce. Tumingin si Sofia sa screen ng telepono ni Calvin at pait na ngumiti. Sagutin mo yan, Calvin. Gisingin mo ang sarili mo sa katotohanan. Hindi na ako babaeng minahal mo noon at hindi mo pwedeng sirain ang buhay ng ibang tao dahil lang sa guilt na nararamdaman mo ngayon. Mabilis na tumalikod si Sofia at pumasok sa loob ng bahay. Sabay lock ng pinto, naiwan si Calvin sa labas habang patuloy na tumutunog ang kanyang telepono sa gitna ng matinding katahimikan. Nakatitig si Calvin sa nag-iilaw na screen ng kanyang telepono habang patuloy ang pag-vibrate nito sa kanyang nanginginig na palad.
Ang pangalang Joyce ay parang patalim na pilit na pumupunit sa kanyang konsensya. Sa loob ng 5 taon sa shuttle, si Joyce ang naging sandigan niya. Ang babaeng buong pusong nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya. Ang naging kaagapay niya sa pagtataguyod ng negosyo at ang walang hiniling kundi ang mahalin din siya ng tapat. Pumikit ng matagal si Calvin, huminga ng malalim at dahan-dahang sinagot ang tawag. Hello, Joyce? Halos pabulong niyang boses. Calvin! Sa wakas sinagot mo rin. Masayang boses ni Joyce mula sa kabilang linya. May kaunting ingay na mga gupit na papel at mga disenyo sa background. Nandito ko ngayon sa gawaan ng wedding gown natin. Iniisip ko lang kung anong kulay ng tayang gusto mo para sa suit mo. Nag-alala rin ako kasi hindi ka tumawag kagabi pagdating mo sa probinsya. Kumusta? Napapirmahan mo na ba kay Sofia ang mga annulment? Bawat tanong ni Joyce ay parang mabigat na bato na ibinabagsak sa puso ni Calvin. Napasandal siya sa haligi ng sari-sari store ni Sofia, nakatingin sa nakasarang pinto. Joyce, I'm sorry. Mahinang tugon ni Calvin. Marami lang akong inayos dito. Napatigil si Joyce sa kabilang linya dahil sa tagal ng kanilang pagsasama, kabisado na niya ang bawat punto ng boses ni Calvin. Agad na napalitan ng pag-aalala ang masayang tono ng dalaga. Calvin, may problema ba? Mukhang pagod ang boses mo. Ayaw ba niyang pumirma? Hindi lang yun, Joyce. Panimula ni Calvin habang ang pawis at luha ay nagkahalo sa kanyang pisngi. May mga bagay na nalaman ako dito. Mga bagay na bumasag sa lahat na pinaniniwalaan ko sa nakalipas na 8 taon. Naging tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joyce, naroon na ang kaunting kaba sa boses. Nagsinungaling ang mama ko sa akin, Joyce. Diretsahang pag-amin ni Calvin habang pilit na pinapanatili ang tatag ng kanyang boses. Hindi itinapon ni Sophie ang relasyon namin kapalit ng pera. Pinalayo siya ni mama habang wala ako. At nung mga panahong yun, buntis siya. Napasinghap si Joyce. Buntis? May anak kami, Joyce. May 7 taong gulang na anak na lalaki si Sophia. At anak ko si Cyrus. Nanginginig na sabi ni Calvin. Hindi ko pwedeng basta nalang talikuran ang katotohanan ito. May anak ako na pinalaki niya na mag-isa sa hirap. Sa kabilang linya, narinig ni Calvin ang dahan-dahang buntong hininga ng nobya. Ang katahimikan ay tila naging napakabigat. Calvin, mahinang wika ni Joyce, bakas ang pagsusumikap na huwag umiyak. Naiintindihan ko na nagulat ka at masakit ang nalaman mo tungkol sa mama mo at sa anak mo. Pero paano tayo? Paano ang kasal natin sa 1 buwan? Hahayaan mo na lang bang mabura ang 5 taon nating pagsasama dahil lang sa natuklasan mo ngayon? Di ko gustong saktan ka, Joyce. Babait ka at napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Pero hindi ko kayang magpakasal sa'yo habang gulong-gulo ang isip ko. At habang alam kong may anak akong kailangan panagutan at asawang nasaktan ng dahil sa pamilya ko. Asawa? Mabilis na reaksyon ni Joyce. May halong sakit at gulat. Calvin, pinilalabas mo ba na mahal mo pa rin siya? Ang pagbabalik mo dyan sa Batangas ay hindi lang para sa annulment kundi para sa kanya? Hindi agad nakapagsalita si Calvin. Ang katahimikan niyang yon ang naging pinakamasakit na sagot para kay Joyce. Pupunta ako riyan. Seryosong pahayag ni Joyce sa kabilang linya. Mag-uusap tayo ng harapan, Calvin. Hindi ko isusuko ang relasyon natin ang hindi ko nakikita kung ano pa talagang nangyayari dyan. Bukas na bukas din, pupunta ako sa pagkilatan. Bago pa makatutol si Calvin, ibinaba na ni Joyce ang telepono. Napahawak si Calvin sa kanyang muka habang napapaupo sa tabi ng kalsada. Lalong gumulo ang lahat. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakpan at ang kasalukuyan na pilit niyang itinayo ay magtatagpo na sa iisang maliit na bayan ng Batangas. Kinabukasan, ang makitid at tahimik na kalsada ng pagkilatan ay nabulabog sa pagdating ng isang mamahaling puting kotse. Tumigil ito sa mismong tapat ng maliit na sari-sari store ni Sofia. Bumaba mula rito si Joyce. Maliwanag ang ganda, maayos ang bihis at may bitbit na angking karangyaan, hindi pamilyar sa simpleng baryo. Kasabay niyon, lumabas si Calvin mula sa kalapit na tindahan kung saan siya nagpalipas ng oras habang naghihintay.
Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kitang-kita ang pagod at bigat sa mukha ni Calvin. Samantalang ang mga mata naman ni Joyce ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Joyce, salubong ni Calvin, sabay hawak sa balikat ng kasintahan. Sana hindi ka nalang bumiyahe ng malayo. Pwede naman kitang balikan sa Maynila para mag-usap tayo eh. Tumingin si Joyce sa paligid, sa lumang sari-sari store, sa mga pintong gawa sa kahoy, at sa payak na pamumuhay ng lugar. Pagkatapos ay tinitigan niya ng kanyang mga mata si Calvin. Hindi ako makakapaghintay sa Maynila habang nararamdaman kong unti-unting nawawala sa akin ang lalaking nakatakda kong pakakasalan. Sagot ni Joyce. Nanginginig ang boses, ngunit pilit na nagpapakatatag. Nasaan siya, Calvin? Nasaan ang babaeng sinasabi mo? Bago pa makasagot si Calvin, bumukas ang wooden screen door ng store. Lumabas si Sofia bitbit ang isang basurang itatapon sana sa labas. Natigilan siya na makita ang dalawa na nakatayo sa tapat ng kanyang bakuran. Nagkatinginan ang dalawang babae. Sa gitna nila ay si Calvin, ang lalaking minsan naging mundo ng isa at kasalukuyang pangarap ng isa pa. Bahagyang nagulat si Sofia ngunit agad ding nagbalik ang kanyang malamig na anyo. Tiningnan niya si Joyce mula ulo hanggang paa bago bumaling kay Calvin. Calvin, kung mag-aaway man kayo ng girlfriend mo, pakiusap lang, huwag sa tapat ng bahay ko. Malamig na wika ni Sofia. Nababahala ang anak ko. Lumapit si Joyce ng ilang hakbang. Walang galit sa kanyang muka, kundi isang pakiusap ng isang babae nagtatanggol sa kanyang pag-ibig. Ikaw ba si Sofia? Ako nga. Tugon ni Sofia, nakataas ang noo. At ikaw siguro ang bagong pakakasalan ng dating asawa ko. Ako si Joyce. Pakilala ng dalaga. Pumunta ako rito hindi para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang makasigurado. Sinabi sa akin ni Calvin ang lahat tungkol sa nangyari 8 taon nang nakakaraan at tungkol sa bata. Mapait na napatawa si Sofia. Kung ganon, wala na pala akong kailangan ipaliwanag sa'yo. Nakuha mo na ang kwento, kaya kung pwede lang, kunin mo ng lalaking yan at umalis na kayo sa bayan namin. Wala kaming kailangan sa inyo. Sophia, pakiusap. Singit ni Calvin, ngunit agad siyang tiningnan ng matalim ng dalawang babae. Hindi ganun kadali yun, Sophia. Seryosong sabi ni Joyce habang lumalapit pa ng kaunti. Ikakasal na kami ni Calvin sa loob ng 1 buwan. Inilaan ko ang 5 taon na buhay ko para tulungan siyang bumangon sa sakit na pinagdaanan niya. Hindi ko pwedeng basta nalang bitawan ang lahat ng yon nang walang malinaw na laban. Naiinis na umiling si Sofia. Hindi ko hinihingi na bitawan mo siya. Sa'yo na si Calvin. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa inyo na wala na akong pakialam sa kanya? Ang gusto ko lang ay iwan niyo kami ng anak ko. Sa gitna ng palitan ng salita, muling bumukas ang pinto at lumabas ang maliit na si Cyrus. Hawak nito ang isang plastic na laruan. Mama, sino po sila? Tanong ng bata habang nakatingin kay Joyce. Napatigil naman si Joyce. Tumingin siya sa bata at biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang hawig ni Cyrus kay Calvin ay napakalinaw, mula sa buhok hanggang sa hugis ng mga mata. Doon, naramdaman ni Joyce ang tunay na banta. Hindi lang ito nakaraan. Ito ay may buhay na patunay ng pagmamahalan ni na Calvin at Sofia. Cyrus, pasok sa loob anak. Mahinahong utos ni Sofia, sabay kabig sa bata sa kanyang likod. Tumingin si Joyce kay Calvin, pailuhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Calvin, totoo nga, anak mo nga siya. Joyce, pabulong na sabi ni Calvin, nalilito at naipit sa dalawang magkaibang mundong, hindi na niya alam kung paano papag-uugnayin. Nanatiling nakatayo si Joyce, ang mga matang dati puno ng tiwala at pangarap, ngayon ay napapalutan ng takot at pagkabigla. Bawat tingin niya sa maliit na si Cyrus ay parang paalala na sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Calvin sa shuttle ay may isang utang ng nakaraan na kailanman ay hindi nabayaran. Joyce, pasok muna tayo sa kotse. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Calvin habang hinahawakan ng siko ng kasintahan. Dahan-dahan ngunit mabilis na inilayo ni Joyce ang kanyang braso. Tumingin siya kay Sofia na nananatiling matatag at nakatayo sa tapat ng pinto ng tindahan. Hindi, Calvin. Dito tayo mag-usap.
Mahinang sabi ni Joyce, pilit na pinatitigas ang kanyang boses kahit na nanginginig ang mga labi. Sophia, hindi ako naparito para agawin ang nararapat sa anak mo. Pero kailangan mong intindihin, si Calvin ay nagplanong magsimula ng bagong buhay kasama ako. Ang nakaraan ay nakaraan na. Humarap si Sophia ng buong tapang. Wala nang natitirang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang proteksyon ng isang ina para sa kanyang anak. Hindi ko kailanman inagaw si Calvin sa'yo, Joyce. 8 taon ko siyang pinalaya. 8 taon kong binuo ang buhay namin ng anak ko na walang tulong mula sa kanya o sa pamilya niya. Kung may dapat kang katakutan, hindi ako yun, kundi ang sarili mong kasintahan na bumalik pa rito para magbukas ng mga sugat na matagal nang naghilom. Nagkakamali ka, Sophia. Singit ni Calvin. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ako bumalik para magbukas ng sugat. Bumalik ako dahil akala ko ay ayaw mo na sa akin dahil sa pera. Pero ngayong alam ko ng totoo na inilayo ka lang ng mama ko at may anak tayo. Hindi ko pwedeng talikuran si Cyrus. Hindi ko kayang umalis na para bang walang nangyari. Napatingin si Joyce kay Calvin. Mailuhang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. At paano ako, Calvin? Paano ang 5 taon ko sa buhay mo? Nasaan ako sa kwentong ito? Isa lang ba akong pampalipas oras habang naghihintay ka ng tamang panahon para sa malaman ng totoo? Hindi, Joyce. Hindi ganun yun. Pagmamakaawa ni Calvin, hinawakan ang magkabilang kamay ni Joyce. Mahal kita. Pinahalagan kong lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero ano ko si Cyrus? Kung ikaw na sa kalagayan ko, ba't tatalikuran mo bang sarili mong pamilya? Natahimik si Joyce. Ang tanong ni Calvin ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso niya. Alam niyang mabait at responsableng tao si Calvin. Yun ang dahilan kung bakit niya ito minahal. Ngunit ang mismong kabaitan ding yon ang maglalayo rito sa kanya. Kung talagang mahal mo ang anak mo, Calvin, pwede ka naman magpakaama sa kanya eh. Mariing sabi ni Sophia mula sa gilid. Pero wag mo namang gamiting dahilan ng nakaraan para sirain ang hinaharap mo at ang hinaharap ng nobya mo. Ang annulment ay kailangan matuloy. Hindi ako pumapayag. Sigaw ni Calvin. Punit ng mga papel, Sophia. Hindi ko na itutuloy ang annulment hanggat hindi ko na isasaayos ang lahat sa inyo ni Cyrus. Nahihibang ka na ba? Ganti ni Sophia, nanginginig sa galit. Anong gusto mong mangyari? Magsama tayo ulit pagkatapos ng lahat ng ginawa ng iyong ina? Pagkatapos mong maniwala agad na mukha akong pera? Hinding-hindi na mangyayari yun. Sa gitna ng sigawan ng dalawa, dahan-dahang pumasok si Joyce sa kanyang kotse. Hindi na niya kayang bigat ng emosyong nakapalibot sa kanila. Ipinasok niya ang susi at pinaandar ang sasakyan. Joyce! Tawag ni Calvin habang kumakatok sa bintana ng kotse. Joyce, pag-uusap tayo. Ibinaba naman ni Joyce ang bintana ng kaunti. Ang mga bata ay puno ng matinding lungkot. Bumalik ka sa Maynila kapag malinaw na ang isip mo, Calvin. Pero tandaan mo ito, hindi ako maghihintay habang buhay para sa isang lalaking ang puso ay naiwan pala sa nakaraan. Nabilis na pinatakbo ni Joyce ang kotse bago pa man makapagsalita si Calvin. Naiwan ang alikabok sa kalsada at ang matinding katahimikan sa pagitan ni na Calvin at Sophia. Sa harap ng tindahan, nakatayo si Calvin habang nakatitig sa bakas ng gulong sa kalsada. Ang kanyang puso ay parang pinupunit sa dalawang magkaibang direksyon. Sa isang banda ay si Joyce, ang babaeng nagligtas sa kanya sa gitna ng kanyang kalungkutan sa shuttle. At sa kabilang banda ay si Sophia at ang kanilang anak na si Cyrus. Luningan si Calvin kay Sophia. Nakatayo pa rin ang babae, ngunit ang matapang nitong tindig kanina ay napalitan ng panginginig at matinding pagod. Sophia, mahinang tawag ni Calvin. Pakiusap, hayaan mo kong makipag-usap sa iyo ng maayos. Amalis ka na, Calvin. Pabulong ngunit madiing sagot ni Sophia. Nangihina ang boses. Nakita mo nang nangyari. Nasaktan mo ng babae nagmamahal sa'yo. Huwag mo nang dagdagan pa ang gulo rito. Hindi ako aalis agad hindi ko na ipaparamdam kay Cyrus na may ama siya. Giit ni Calvin. Wala siyang kailangang ama mula sa'yo. Sigaw ni Sophia habang pumapatak ang mga luha. Pinalaki ko siya nang wala ka. Kaya ko pa rin siyang palakihin kahit hindi ka magpakita. Mabilis na tumalikod si Sophia upang pumasok sa loob ng bahay at tinawag ang anak.
Cyrus, halika na sa loob anak. Kakain na tayo. Ngunit walang sumagot. Napakunot ang noo ni Sofia. Cyrus! Cyrus, nasan ka? Pumasok siya sa maliit na sala patungo sa kusina at sa kwarto. Ngunit walang tao. Ang pintuan sa likod na patungo sa tabing dagat at sa bakuran ay nakabukas ng bahagya. Biglang pumasok ang matinding kaba sa puso ni Sofia. Cyrus! Sigaw niya, mas malakas at may halong takot. Cyrus, huwag ka namang magtago. Nasaan ka? Mabilis na pumasok si Calvin sa loob ng bahay nang marinig ang matinding pag-aalala sa boses ni Sofia. Sophia, anong nangyari? Wala si Cyrus. Naguunahang pumatak ang mga luha ni Sofia habang nakahawak sa kanyang puso. Wala siya sa loob. Nakabukas ang pinto sa likod. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Calvin. Agad siyang tumakbo patungo sa likod ng bahay. Ang bakuran ay diretso sa dalampasigan kung saan malakas ang hampas ng alon sa pampang. Cyrus! Cyrus! Kinakabahan na sigaw ni Calvin. Lumabas din si Sofia. Nanginginig ang buong katawan habang itinuturo ang dalampasigan. Pumupunta siya sa tabi ng dagat kapag natatakot siya, Calvin. Baka pumunta siya sa dalampasigan na nag-aaway tayo kanina. Napatakbo ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang hangin mula sa dagat ay unti-unting lumalakas. Tanda ng paparating na buhos ng ulan. Sa malayo, nakita nila ang isang maliit na tsinelas na nakalutang sa mababaw na bahagi ng tubig, malapit sa mga malalaking bato at dalampasigan. Ang tsinelas ni Cyrus! Hiyaw ni Sofia, tila mawawala ng manay sa matinding takot. Diyos ko! Ang anak ko! Cyrus! Nagtakbo si Calvin patungo sa tubig. Walang alilangan niyang nilusong ang mababaw na dagat. Hinanap ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng mga bato at baybayin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Hindi para sa sarili niyang buhay, kundi para sa batang, ngayon pa lang niya na lamang, tunay niyang anak. Cyrus, lumabas ka anak! Si Papa to! Sigaw ni Calvin sa unang pagkakataon ay binigkas ang salitang papa para sa sarili. Cyrus! Sa gilid ng isang malaking bato, may narinig silang mahinang hikbi. Mabilis na patakbong lumapit si Calvin doon. Sa likod ng bato, nakaupo ang maliit na si Cyrus, nakayakap sa kanyang mga tuhod, basang-basa ang mga binti, at umiiyak ng tahimik habang hawak ang kanyang plastik na laruan. Cyrus! Mabilis na lumuhod si Calvin sa basang buhangin at kaagad na niyang niyakap ng napakahigpit ang bata. Natakot po ako sa sigawan niyo kanina. Umiiyak na pabulong ng bata habang nakasiksik ang muka sa leeg ni Calvin. Dumating si Sofia at napaluhod din sa tabi nila. Hinalika ng ulo ng anak. Sa gitna ng buhos ng ulan na biglang pumatak mula sa kalangitan, naiwan silang tatlo na magkakayakap sa dalampasigan. Isang pamilyang nasira ng nakaraan. Ngunit sa sandaling yon ay muling pinagdugtong ng matinding takot at pagmamahal dahil sa kanilang anak. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin mula sa dagat. Mabilis na binuhat ni Calvin ang natatakot na si Cyrus habang tumatakbo sila pabalik sa bahay. Nakasunod si Sofia, panay ang alalay sa ulo ng anak upang hindi ito tuluyang mabasa ng ulan. Pagpasok sa loob ng bahay, agad na kumuha si Sofia ng mga tuyong tuwalya at damit. Ibigay mo siya sa akin, Calvin. Mahinang saad ni Sofia habang kinukuha ang bata mula sa mga bisig ng lalaki. Hindi umalis si Calvin. Sa halip na lumabas gaya ng inaasahan, kumuha siya ng isa pang tuwalya at marahang pinunasan ng buhok ng bata. Hayaan mo kung tumulong, Sofia. Pakiusap. Wala nang nagawa si Sofia. Ang matinding takot kanina ay sinakop ang lahat ng lakas niya para makipagtalo. Habang binibihisan niya si Cyrus ng tuyong damit, pinunasan naman ni Calvin ang mga braso at binti ng bata na nalagyan ng buhangin. Nang mailapag na si Cyrus sa kama at maibalot sa makapal na kumot, agad na nagtimpla si Sofia ng mainit na gatas. Naiwan si Calvin na nakaupo sa gilid ng kama.
nakatitig sa inosenteng mukha ng batang muntik nang mapahamak dahil sa gulo nilang matatanda. Ilang sandali pa ay iminulat ni Cyrus ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang lalaking nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata ng bata ay inosente, nagtatanong at nag-aabang. Ikaw po, Mahinang basag na boses ni Cyrus dahil sa lamig. sabi mo po kanina sa dagat, ikaw po ang papa ko? Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Calvin. Sakto namang pagpasok ni Sofia bitbit ang tasa ng gatas. Napatigil din ang babae sa may hamba ng pinto nang marinig ang katanungan ng anak. Nagkatinginan silang dalawa. Sa mga mata ni Sofia, nakita ni Calvin ang isang pahiwatig, isang tahimik na pahintulot. Dahan-dahang lumuhod si Calvin upang maging pantay ang mukha niya sa nakahigang bata. Hinawakan niyang maliit at malamig na kamay ni Cyrus at doon ay tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Oo, Cyrus. Pabulong ngunit buong pusong sagot ni Calvin. Akong papa mo. Papa's here. Ipinatong ni Cyrus ang kanyang maliit na kamay sa pisngi ni Calvin. Pinunasan ng luha ng lalaki. Bakit po ngayon ka lang umuwi, Papa? Lagi po kitang hinihintay. Sabi ni Mama, nagtatrabaho ka raw po sa malayo para makabili ng maraming gatas. Mas lalong naiyak si Calvin. Dapat tingin siya kay Sofia. Sa kabila ng galit ng asawa sa nakalipas na 8 taon, hindi nito kailanman siniraan si Calvin sa bata. Gumawa si Sofia ng kwentong magpoprotekta sa imahe niya bilang isang ama. Patawarin mo si Papa, anak. Humihikbing wika ni Calvin habang hinahalikan ng kamay ni Cyrus. Patawad kung matagal akong nakabalik, pero pangako, hindi na ulit aalis si Papa. Babawi ako sa inyo ni Mama. Lumapit si Sofia. Inilapag ang gatas sa maliit na mesa at umiwas ng tingin habang pinupunasan ang sariling mga luha. Inumin mo na to, Cyrus, para hindi ka sipunin. Pagkatapos ay matulog ka na. Matapos masigurong mahimbing na ang tulog ng bata, lumabas ang dalawa patungo sa maliit na kusina. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubong ang tanging bumasag sa matinding katahimikan sa pagitan nila. Salamat sa ginawa mo kay Cyrus kanina. Panimula ni Sofia habang nakatalikod at nag-aayos ng mga tasa sa lababo. Pero hindi ibig sabihin ito ay ayos na tayo, Calvin. Alam ko, Sofia, hindi ko hinihinging kalimutan mong lahat ng sakit. Hinihingi ko lang na bigyan mo ko ng pagkakataong maging ama kay Cyrus. Hayaan mo kong tulungan kayo. Gusto kong panagutan ang lahat ng pagkukulang ko. Humarap si Sofia, bakas ang pagod sa kanyang muka. At paano si Joyce? Calvin, nakita ko ang tingin ng babae yun sa'yo. Mahal ka niya. Nakatakda kayong ikasal. Hindi na pwedeng gamitin si Cyrus para lang takasan ang gulo na ginawa mo sa Maynila. Hindi ko tinatakasan si Joyce. Haharapin ko siya. Kakausapin ko siya ng maayos. Pero hindi ko pwedeng ituloy ang kasal, Sofia. Hindi ko kayang humarap sa altar at mangako ng buong buhay sa iba habang alam kong dito ang tunay kong pamilya. At pamilyang ipinagkait sa akin. Bumantong hininga si Sofia. Pilit pinapatatag ang sarili. Huwag kang mangako ng mga bagay na hindi mo kayang panindigan, Calvin. Dahil sa susunod na mabigo mo ang anak ko, ako mismo ang sisira sa'yo. Seryosong saad ni Sofia. Naging tahimik ang gabi matapos tumila ang malakas na ulan. Sa maliit na kusina, nakaupo si Calvin sa lumang bangkong gawa sa kawayan habang nakatitig sa basong naglalaman ng pinalalamig na tubig. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog si Leo, habang si Sofia naman ay patuloy sa pag-aayos ng mga basang gamit na naiwan sa labas kanina. Bahagyang lumapit si Calvin upang tulungan ang dating asawa sa pagtutupi ng mga basang tuwalya. Ngunit agad siyang pinigilan ng malamig na kilos nito. Huwag na, Calvin. Ako na. Mahinahong sabi ni Sofia, ngunit walang halong warmth ang kanyang boses. Magpahinga ka nilang dyan bago ka umalis bukas. Sofia, hindi ako aalis agad hindi natin napag-uusapan ang kailangan mangyari. Pakiusap ni Calvin. Narinig mo si Leo kanina. 7 taon siyang naghintay sa akin.
Hindi ko siya pwedeng iwanan ulit para lang bumalik sa dati kong buhay na tila wala namang nangyari. Napatigil si Sofia sa pagtutupi. Dahan-dahan siyang humarap kay Calvin. Ang kandila sa mesa ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanyang muka na bakas ang napakaraming gabi ng pag-iisa at pagtitiis. At anong gusto mong mangyari, Calvin? Gusto mong umarte tayo na parang walang nangyari sa loob ng 7 taon? Akala mo ba kapag tinawag kanyang papa, bigla na lang mabubura yung mga gabi na wala akong pambili ng gamot niya noong nagkapulmonya siya nung 2 taon siya? Napayuko si Calvin sa matinding hiya. Hindi ko sinasabing burahin natin ang nakaraan, Sophia. Gusto kong panagutan ang kasalukuyan at ang hinaharap. Madaling sabihin yan dahil wala ka rito nung naramdaman ko ang tunay na impyerno. Pait na sagot ni Sofia habang nanginginig ang mga kamay. Alam mo ba kung anong pinakamasakit, Calvin? Hindi yung pagsisinungaling ng mama mo. Hindi yung perang ini-offer niya para lang lumayo ako. Ang pinakamasakit ay yung katotohanan, mas pinili mong paniwalaan siya kaysa sa akin. Lumapit si Calvin at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sofia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon inilayo ng babae. Nanatili lang itong malamig at walang buhay sa kanyang palad. Gabi-gabi kong pinapagalitan ang sarili ko, Sophia. Humihikbing pag-amin ni Calvin. Naging tanga ako. Natakot ako at nagpadala sa galit. Nung sinabi ng mama ko na kinuha mo ang pera at pinalalagyan mo na ako, nasira ang buong mundo ko. Kaya tumakas ako patungong Amerika, hindi para magpakasaya, kundi para takasan ang sakit na iniwan mo. Naakala ko ikaw ang gumula. Pero ako ang nagdusa sa tanga mong desisyon, Calvin. Sigaw ni Sofia habang pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Pinalayas ako ng mama mo sa bahay niyo. Mula sa Maynila, umuwi ako rito sa Batangas na walang-wala. Nagdadalang tao at pinagchichismisan ng buong baryo bilang babaeng itinapon ng mayamang pamilya. Walang tumulong sa akin kundi ang sarili kong mga kamay. Hinalika ni Calvin ang malamig na kamay ni Sofia habang tuluyang lumuhod sa harap nito. I'm so sorry, Sophia. I'm so sorry. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, kahit anong hirap, hindi kita iiwan. Gagawin ko lahat para mabawi ang 7 taong nawala sa atin. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataon. Tiningnan ni Sofia ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ito ang lalaking minsan niyang minahal ng labis, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamasayang mga pangarap at pinakamatinding mga sugat. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan ulit, Calvin. Hindi lang ako nakataya rito. Narito na si Leo. At hindi ko hahayaan na masaktan ulit ang anak ko kapag na-realize mo na mas madaling bumalik sa komportabling buhay mo kasama si Joyce sa Maynila. Hindi ako babalik kay Joyce bilang kasintahan. Determinadong pahayag ni Calvin habang tumatayo. Babalik ako sa Maynila para ayusin ang lahat at tapusin ang nakatakdang kasal. Dahil ang puso ko kailanman ay hindi umalis sa lugar na to. Maagang bumalik si Calvin sa Maynila para ayusin ang lahat. Pagdating sa cafe sa Bonifacio Global City, nakita niya si Joyce na nakaupo malapit sa bintana. Nakatitig ito sa nakatuping wedding magazine sa ibabaw ng mesa. Malungkot ang mukha ng dalaga, halatang hindi nakatulog sa nakalipas na 2 araw. Ngunit nananatili ang likas nitong kagandahan. Dahan-dahang lumapit si Calvin at naupo sa tapat nito. Joyce. Inangat ni Joyce ang kanyang mga mata. Walang galit sa kanyang paningin, tanging matinding lungkot at tanggap na katotohanan ang naroon. Bumalik ka pala. Mahinang boses ni Joyce habang pilit na ngumingiti ng tipid. Iniisip ko kung dediretso ka na lang sa airport para bumalik ng shuttle kung haharapin mo ako. Hindi ako tatakbo, Joyce. Seryosong tugon ni Calvin habang marahang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Karapat-dapat ka sa buong katotohanan at sa pinakamataas na paggalang mula sa akin. Huminga ng malalim si Joyce at pinalibutan ng 2 kamay ang kanyang tasa ng kape. Sinubukan kong magalit sa iyo, Calvin. Nung nagmamaneho ako pabalik dito mula Batangas, gustong-gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na napakasama mo dahil itinapon mo 5 taon natin para lang sa isang nakaraang matagal nang natapos. Joyce, I am so sorry.
Hayaan mo muna ako magsalita, Calvin. Pakiusap ni Joyce sabay taas ng kanyang kamay. Tumulo ang isang patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit agad din niya itong pinunasan. Pero nung nakita ko yung bata, nung nakita ko si Cyrus at kung paano ka tumingin sa kanya at kung paano tumingin sa iyo ang dating asawa mo, doon ko na-realize ang isang bagay. Nakatitig lang si Calvin, nanginginig ang puso habang naghihintay sa susunod na sasabihin ng dalaga. Sa loob ng 5 taon na magkasama tayo sa Amerika, akala ko nakuha ko ng buong puso mo. Patuloy ni Joyce, pumiyok ang boses sa matinding emosyon. Akala ko healed ka na. Akala ko handa ka na magsimula muli kasama ako. Pero ang totoo, pira-piraso lang ng puso mo ang hawak ko. Ang malaking kalahati nito ay naiwan pala sa maliit na bayanin yun sa Batangas. Kasama ang mag-ina mo. Hindi totoo yan, Joyce. Minahal kita ng tapat. Alam ko. Ngumiti si Joyce sa gitna ng kanyang mga luha. Minahal mo ko dahil naging mabuti ako sa'yo. Minahal mo ko bilang kakampi at sandigan. Pero hindi yun ang uri ng pag-ibig na nararapat sa isang kasal. Ang pag-ibig mo kay Sofia ay may ilalim na kahit ang 8 taong kasinungalingan at paghihiwalay ay hindi nagawang burahin. Kinuha ni Joyce ang simpleng engagement ring na nasa kanyang daliri. Dahan-dahan niya itong inalis at inilagay sa ibabaw ng mesa sa gitna nilang dalawa. Joyce, wag! Pakiusap ni Calvin. Nangingilid na rin ang mga luha. Kailangan, Calvin. Matapang na sabi ni Joyce. Hindi ako papasok sa isang kasal na alam kong kalahati ng isip mo ay nag-aalala sa anak mo at sa babaeng tunay mong minamahal. Mas masasaktan ako kung magsasama tayo habang nagkukunwari kang masaya. I am letting you go, Calvin. I'm sorry, Joyce. Napakabuti mong tao. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat ng to. Halos lumuhod ang puso ni Calvin sa matinding hiya at pasasalamat. Huwag mo akong bayaran. Nawiin mo ang pamilya mo. Maging mabuting ama ka kay Cyrus at maging kalalaking karapat-dapat kay Sofia. Iyan lang ang tanging paraan para hindi masayang ang sakripisyong ginagawa ko ngayon. Huling tinignan ni Joyce si Calvin bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palabas ng cafe. Naiwan naman si Calvin na nakatitig sa singsing sa mesa. Isang simbolo ng kalayaang binayaran ng luha at sakripisyo ng isang mabuting babae. Matapos ng paghihiwalay nila ni Joyce sa Maynila, dumiretso si Calvin sa mansyon ng kanyang pamilya. Dala niya ang mabigat na pananagutan hindi lang bilang isang anak, kundi bilang isang ama na handang ipaglaban ang kanyang sariling pamilya. Ang lumang tahanang dating puno ng karangyaan ay tila naging napakatahimik at napakalamig para sa kanya. Pagpasok niya sa malaking sala, nakita niya ang kanyang inang si Doña Linda na nakaupo sa sofa, balisa at tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Calvin! Mabilis na tumayo ang matanda nang makita ang anak. Nag-alala ang mukha nito habang lumalapit. Nandito ka na pala. Nakausap mo na ba si Joyce? Tumawag ang pamilya niya sa akin kanina. Nag-aalala sila dahil pinalalabas niyang nakansela ang kasal ninyo. Anong kaguluhan ito, Calvin? Malamig na itinaas ni Calvin ang kanyang kamay upang patigilin ang ina. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Isang tinging puno ng lungkot, determinasyon at kawalan ng pag-aalinlangan. Di na matutuloy ang kasal namin ni Joyce, ma. Malumanay ngunit madiing pahayag ni Calvin. Sinuli na niyang engagement ring. Pinakulan na niya ako. Ano? Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Linda. Nahihibang ka na ba, Calvin? Panalampas mo ang isang magandang pagkakataon at isang mabait na babaeng tulad ni Joyce para lang sa babaeng yun sa Batangas? Ang babaeng yun sa Batangas ay ang asawa ko, ma. Sigaw ni Calvin. At ang batang kasama niya ay ang apo mo. Ang sarili mong pamilya na pinagkiitan mo ng ama sa loob ng 8 taon. Natahimik si Doña Linda. Napaatras siya ng ilang hakbang habang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang yun para sa kapakanan mo. Huwag mo nang gagamitin ang dahilan na yan, ma. Hindi kapakanan ko ang iniisip mo, kundi ang sarili mong pride at kagustuhang kontrolin ng buhay ko.
Dahil sa kasinungalingan mo, 8 taon ako nabuhay sa galit. Ilang taon ding naghirap si Sofia at lumaking walang ama si Cyrus. Paliyok ang boses ng ina habang humahagulhol. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko alam na magiging ganito kabigat ang lahat. Kung talagang humihingi ka ng tawad, ma, hindi ka sa akin dapat nagagaling ang kapatawaran. Sumama ka sa akin sa Batangas. Nanlaki ang mga mata ni Doña Linda. Ano? Papunta ako ron? Kailangan mong harapin si Sofia. Kailangan mong humingi ng tawad sa babaeng sinira mo ang buhay. At sa apo mong, hindi mo malang kinilala. Kapag hindi mo ginawa yun, ma, kakalimutan ko na may ina pa ako. Napatakip ng muka si Doña Linda sa matinding hiya at pagsisisi. Sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang epekto ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay halos pumutol sa ugnayan nila ng kanyang nag-iisang anak. Sige, Calvin. Pabulong na pumayag ng ina. Sasama ako sa'yo. Haharapin ko si Sofia. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo, anak. Kinabukasan, bumiyahe silang mag-ina patungong Pagkilatan. Sa buong biyahe, walang umiimik. Pagdating sa maliit na sari-sari store, nakita nila si Sofia na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran habang si Cyrus ay naglalaro ng gawa sa kawayang kotse-kotsehan sa tabi nito. Nang huminto ang sasakyan ni Calvin at bumaba si Doña Linda, napatigil si Sofia. Agad na nagbago ang mukha ng dalaga, naging matigas at puno ng kaba at galit. Agad niyang kinuha si Cyrus at pinalapit sa kanyang likuran. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ni Sofia habang nakatingin sa matanda. Bakit niyo pa dinadala rito ang taong pumatay sa dignidad ko? Dahan-dahang lumapit si Doña Linda. Ang dating ma-pride at mataas na matanda ay ngayon ay pilit na yumuyuko, umiiyak. Sa gulat ni Sofia, dahan-dahang lumuhod si Doña Linda sa basang buhangin sa harap ng kanyang dating manugang. Sofia! Humahagulhol na wika ni Doña Linda. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan at kasinungalingang ginawa ko sa'yo. Napatigil ang ikot ng mundo sa maliit na bakuran sa Pagkilatan. Nakatitig si Sofia sa matandang dating sumira sa kanyang mga pangarap. Si Doña Linda, ang babaeng may karangyaan at kapangyarihan sa kanilang bayan noon, ay ngayon ay nakaluhod sa basang buhangin, lumuluha at humihingi ng kapatawaran. Sofia! Humahagulhol na wika ni Doña Linda habang nakatungo at nanginginig ang mga palad. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan at kasinungalingang ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ko kung pinagkaitan ko ang anak ko ng isang tapat na asawa at ang sarili kong apo ng isang maayos na pamilya. Tumingin si Sofia kay Calvin na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. May luhang nangingilid din sa mga mata, ngunit puno ng pag-asa. Pagkatapos ay itinitig niya ang kanyang mga mata kay Cyrus na nakahawak pa rin sa kanyang duster habang nagtatakang nakatingin sa lola nitong umiiyak. Ilang minuto naghari ang katahimikan sa paligid. Tanging ang mahinang hampas ng alon at ang pag-ihip ng hangin sa mga puno ng mangga ang kanilang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Sofia. Humawak siya sa mga balikat ni Doña Linda at marahang itinayo ang matanda. Tumayo ho kayo riyan, Doña Linda. Malumanay ngunit seryosong sabi ni Sofia. Hindi ko kailanman hiniling na lumuhod kayo sa akin. Sofia, maaari mo pa ba akong mapatawad? Tanong ng matanda habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Huminga ng malalim si Sofia. Sa loob ng 8 taon, nabuhay ako sa galit at pait. Akala ko, ang pag-iingat sa galit na yun ang magpoprotekta sa amin ni Cyrus. Pero narealize ko, ang galit na yun ay parang ako rin ang umiinom habang umaasang ibang mawawala. Tumingin siya kay Cyrus at ngumiti ng bahagya. Para sa kapayapaan ng puso ko at para sa kinabukasan ng anak ko, pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil madaling limutin ang lahat, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng nakaraan. Napakapit si Doña Linda sa kamay ni Sofia habang patuloy na pumapatak ang luha ng pasasalamat. Lumapit din ang matanda kay Cyrus at dahan-dahang lumuhod upang pumantay sa bata. Hi, Cyrus!
Mahina ang boses ng matanda. Ako ang Lola Elena mo. Patawarin mo si Lola kung ngayon lang ako nagpakita. Tumingin si Cyrus kay Sofia, tila naghihintay ng pahintulot. Nang tumango ang kanyang ina, ngumiti ang bata at inabot ng maliit nitong kamay upang humawak sa daliri ng kanyang lola. Hello po, Lola. Huwag ko na pong umiyak. Bibigyan kita ng laruan ko. Napakapit sa kanyang dibdib si Doña Linda habang niyayakap ang bata. Isang yakap ng pagsisisi at bagong pag-asa. Nang mag-isa nang naiwan sila Calvin at Sofia sa dalampasigan ng hapon ding iyon, habang naglalaro sila Cyrus at Doña Linda sa bakuran, tahimik silang naglakad sa tabing dagat. Ang kulay kahel na kalangitan dahil sa paglubog ng araw ay nagbibigay ng pambihirang katahimikan sa kanilang paligid. Aalis na ba kayo pabalik ng Maynila? Mahinang tanong ni Sofia habang nakatitig sa mga alon. Umiwas ng tingin si Calvin at dahan-dahang humarap sa kanya. Kinuha niya ang parehong kamay ni Sofia at hinalikan ito ng may paggalang. Babalik si Mama sa Maynila para ayusin ang mga bagay-bagay nun. Pero ako, dito lang ako. Kung hahayaan mo ko, uupa ako ng maliit na bahay dito sa Pagkilatan. Araw-araw kitang liligawan, Sofia. Araw-araw kong patutunayin sa iyo at kay Cyrus na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Napatitig si Sofia sa mga mata ng asawa. Naroon ang katapatan, ang lalim ng pagmamahal at ang lalaking minsan niyang ipinaglaban sa kanyang puso. Hindi magiging mabilis ang lahat, Calvin. Paalala ni Sofia, ngunit may halong tamis na ang kanyang boses. Marami pa tayong kailangan buuin at ayusin. Handa akong maghintay, Sofia. Ngumiti si Calvin at sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Kahit gaano katagal, dahil ang buhay ko ay nagsisimula pa lang ulit kasama kayo. Saad ni Calvin sabay yakap sa kanyang asawa. Sa ilalim ng pagsikat ng mga bituin sa kalangitan ng Pagkilatan, dahan-dahang inakay ni Calvin si Sofia pabalik sa bahay kung saan naghihintay ang kanilang anak. Ang pamilyang minsan nang nasira ng kasinungalingan ay muling nabuo, hindi dahil sa walang sugat, kundi dahil pinili nilang magpatawad at magmahal muli. Lumipas ang 1 taon, pinatunayan ni Calvin ang mga pangako niya sa asawa na babawi siya hindi lang sa kanyang anak, pati na rin kay Sofia. Pinapasyal niya ang kanyang anak, sinasamahan sa school at lumalabas silang pamilya. At naglalaan din siya ng oras para kay Sofia at hindi maitatanggi ni Sofia na hindi naman talaga nawala ang pagmamahal niya sa asawa. Ayun ay, natakpan lang ng sakit at galit niya noon at ngayon na bumawi na si Calvin sa kanya, ay tuluyan na niya itong mapatawad. Sa dalampasigan ng Pagkilatan, hindi na lang mumunting yapak ni Cyrus ang tumatak sa basang buhangin, kundi magkahawak kamay na silang tatlo ni Calvin at Sofia. Sa tapat ng restored na tahanan, muling nagpalitan ng vows ang mag-asawa, hindi na para sa pangarap ng iba, kundi para sa pamilyang pinatibay ng problema. Si Doña Linda ay madalas nang bumisita para mag-alaga sa kanyang apo. Samantalang si Joyce naman ay nakatagpo na rin ang sarili niyang kaligayahan sa ibang bansa. Ang lumang sari-sari store ay naging simbolo ng kanilang paninindigan, na ang tunay na pag-ibig, kahit gaano katagal ibaon sa kasinungalingan at pait, ay laging hahanap ng daan pabalik sa liwanag. Huwag agad maniniwala sa mga sabi-sabi, iba kahit pamuli sa sariling pamilya, nang hindi muna kinokompronta at pinapakinggan ang panig ng taong minamahal. Ang galit at puot ay nagdudulot lamang ng patuloy na pagdurusa. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng nakaraan. Ang ipinakita ni Joyce na ang totoong pagmamahal ay marunong magparaya kapag alam mong hindi sa iyo nakalaan ang puso ng isa, ipinakita naman ni Calvin na ang tunay na lalaki ay marunong humarap, magpakumbaba at manindigan para sa kanyang anak at pamilya.